Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joseph. Taong 1993, Cagayan. Ngayong nandito ka sa bahay ni Lolo Perto, wala kang ibang gagawin kung hindi magbantay. Babalikan kita dito sa susunod na buwan. Saktong pasukan. Magpakabait ka dito ha. Huwag kang pasaway, matanda na si Lolo. Maingat na inilapag ni Joseph ang dalang mga gamit sa papag. Sinusuri niya ang bawat sulok ng kwarto na magsisilbing tulugan ngayong nandito na sa bagong bahay. Sabi pa ng kanyang ate Marina, si Lolo Berto ay ama ng kanilang yumaong lolo. Naging palaisipan din sa kanya ang inabot ng edad nito. Sa mahabang panahon, nauna pang sumakabilang buhay ang anak. Nang makita niya ang matanda, natulala pa sandali dahil parang hindi tugma ang edad sa itsura. Hindi masyadong kulubot ang muka. Malusog ang pangangatawan na tila ba hindi dumaan sa anumang sakit na madalas indahin ng matatanda. Kompleto pa ang ngipin nito sa unahan. Namangha na lamang siyang nakatitig dito. Lolo Perto, ito po si Joseph. Apo niyo ho. Siya ang makakasama mo rito dahil hindi ako pwede. May trabaho po ako eh. Siya kasi wala pang pasok eh. Sa susunod na 2 buwan pa. Joseph, halika nga, magmano ka. Lumapit si Joseph. Marahang hinawakan ang kamay ng matanda sabay mano. Ilan ba ang lahat ng anak ni Paeng? Iba rin yung si Risa, hindi ba? 3 po kaming anak ni Paeng eh. Panganay po ako at si Risa ang pangalawa. Ito pong si Joseph ang bunso namin. Ah, ganun ba? Hindi ba ito namamahay? Marunong ba sa gawaing bahay lalo na sa pagluluto? Opo, si Joseph po ang bahala sa mga gawaing bahay. Marunong ang batang to ha. Tinuruan po yan ni tatay. Hoy ate, ang usapan sasamahan ko lang sa bahay si Lolo. Bakit parang muchacho na ako dito? Gawaing bahay lang naman eh, para kang ano. Sige na nga, aalis na ako. Mamayang gabi ang biyahe ko papuntang Maynila. Alagaan mo si Lolo Perto ha. Huwag ko lang talaga mababalitaan na may kabulastugan kang ginawa dito. Wala kang baon sa akin. O na, sige na. Ako nang bahala kay Lolo Perto. Mukhang magkakaintindihan naman kami siguro eh. Nang sila na lamang ang naiwan sa tahanan, nagdadalawang isip si Joseph na makipag-usap sa matanda. Ngayon pa lang sila nagkita kaya naninibago siya. Ni hindi malaman kung paanong pakikitunguan. Paurong-urong sa pagakbang sa tuwing maiisipang humarap. Mabuti na lang si Lolo Perto na ang nagkusang kumausap sa kanya. Mahiyain pala ang bunso ni Paeng. Halika rito, huwag kang mahiya. Pamilya tayo rito. Wika ni Lolo Perto. Naupo si Joseph sa katapat na upuan. Magkaharap silang dalawa. Nagkatitigan pa sa loob ng ilang segundo bago may nagkusang magsimula ng usapan. Tuwang-tuwa si Joseph nang magkwento ang matanda tungkol sa buhay nito nung kabataan. Lalong-lalo na ang paboritong alaala tungkol sa alagang pagong na natagpuan sa baybayin. Nagtungo pa sila sa tagong silid sa loob ng bahay. Kumbaga nasa ilalim ito upang ipakita sa kanya ang nasabing hayop. Hindi makapaniwala si Joseph na makakita ng pagong sa totoong buhay. Madalas sa telebisyon niya lamang ito nasisilayan. Malaki ang pagong na ito. Malayang gumagapang sa kabuuan ng silid. Meron ding pagkaing damo at tubig na paliguan sa tabi. Ang tangkad nito ay hanggang sa tuhod niya. Lumapit pa nang makita siya. Grabe! Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito. Ang laki Lolo ah!
Gaano na po siya katagal? Tanong ni Joseph habang hinihimas ang matigas na katawan ng hayop. Ay siguro mahigit 70 taon na siyang nasa akin na po. Ang tagal ano? Wika ni Lolo Perto na ikinagulat naman ni Joseph. 70 taon? Ang tagal na pala. Sigurado ka ba, Lolo? Baka naman nagbibiro ka lang. Natagpuan ko siya nung nasa edad 33 ako eh. 103 taong gulang na ako ngayon na po. Katulad ng sinabi ko, natagpuan ko siya sa baybayin nung panahong mahilig pa akong mag-abang ng mga mangingisda upang makabili ng kanilang huli. Maulan nung sandaling yun eh. Napansin ko ang pagong. Akala ko nga, patay na eh kasi wala akong makitang ulo at mga paa. Hindi pa siya ganong kalaki, nabubuhat ko pa eh. Inuwi ko siya sa bahay dahil nagandahan ako eh. Napansin ko na lang, ay biglang lumabas ang ulo at mga paa. Pero alam mo ba kung ano ang ibinigay niya sa akin? Wika ni Lolo Perto na may pahabol pang tanong sa hulihan. Anak ng pagong? Ay ano po ba? Wala akong maisip eh. Isang uri ng bato na hindi ko akalain na magbibigay sa akin ng pambihirang kakayahan at lakas. Ito ang mutya niya. Napakurap si Joseph. Hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ng lolo. Nang mapansin ito ng matanda, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Itong bato na ito ay maliit lamang, pero malaki at marami ang kayang gawin. Mga kakayahang mahihirapan kang paniwalaan dahil sa iwagang taglay. Apo, hindi lamang kasaganahan sa buhay ang hatid ng mutyang ito. Kaya ka ring bigyan ng lakas para talunin ang banta ng mga nilalang katulad ng aswang. Mas lalong hindi nakapagsalita si Joseph. Nasa tamang edad naman, pero hindi niya maintindihan ang narinig. Natawa na lamang si Lolo Perto nang makitang nakatitig lang ito sa kanya. Hayaan mo, maiintindihan mo rin ang mga sinasabi ko. Malay natin, isa sa mga araw na ito, makakasaksi ka ng pangyayaring gugulantang sa iyong pangunawa. Halika, bumalik na tayo sa itaas para makapagmeryenda. Papa, iiwan ka muna namin dyan ha. Babalik kami mamayang gabi. Pagpapaalam ni Lolo Perto sa alagang pagong na pinangalan ng Popo. Pagsapit ng hapon, walang ibang ginawa ang maglolo kung hindi ang magkwentuhan, buhat sa mga salitang hindi pa nauunawaan. Nahirapan si Joseph na intindihin, pero tumatango na lamang upang magpatuloy ang usapan. Pagsapit ng bandang 6:00, saka lang sila natigil dahil kinakailangang magluto ng hapunan. Si Joseph ang gumawa ng gawaing kusina, samantalang naupo sa sala si Lolo Perto, nakikinig ng balita sa radyo. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagsalo na sila sa pagkainan at kahit kumakain hindi pa rin mapigilang magsimula ng panibagong kwento. Naaaliw na lang si Joseph dahil sa kabila ng maraming bagay na hirap siyang intindihin, meron naman siyang natututunan. At sa paglipas ng bawat minuto, lumalalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Ikaw pa lamang ang sasabihan ko ng aking buhay bilang isang antingero at manunugis ng aswang. Alam mo ba nung kabataan ko, edad 33 hanggang 38, 5 taon ang nilaan ko para matutunan ang lihim na karunungan. Katuwang at guro ko noon si Mang Nuling na siyang nakapagsabi na nararapat ako sa tungkuling ito. Tinuruan niya ako mula sa mga dasal hanggang sa paraan ng pagligpit ng bangkay ng mapupuksang aswang. Noong edad
40 na ako. Doon na nagsimulang manugis ng aswang. Napadpad ako kung saan-saan. Hinahabol, tinutugis ang bawat nilalang na walang awang hinahamak ang tao. Madalas kong nakakalaban noon ang aswang na mandaragit. Yung parang ibon na ang hilig mang biktima ng sanggol at buntis. May pagkakataon pa nga, inilipad ako habang nakikipaglaban Pero wala ni isang nagtagumpay na makatakas sa akin. Malupit ang lolo mo Mambibiktima ka. Halika, puputulang kita ng pakpak at gigilitan ng leeg. Yan ang palagi kong sinasabi kapag may nakikita akong nilalag. Pagpapaliwanag ni Lolo Perto. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat. Yung lolo mo, si Narding? Nako, palaging umiiyak dahil aalis ako ng gabi tapos bukas na uuwi. Alam mo naman yung lolo mong yun, di ba, iyakin? Manang-mana sa nanay niya. Sinubukan kong isama sa lakad ko pero kumarepas ng takbo pa uwi. Unang daing pa lang ng aswang. Ay nako, halos pabasa na yung salawan nun dahil sa ihe. Wika ni Lolo Perto. Yan nga po yung sabi ni Papa Paing Malambot na malambot daw si Lolo Narding. Mabilis umiyak tapos mas pipiliin pang magpatawad kaysa lumaban sa tuwing aapin. Abay oo nga, ilang beses na akong pinatawag ng guro dahil daw umiiyak sa klase. Sinundot daw ng kaklase sa puwet Doon sa ilalim ng upuan, humagulgol ka agad. Akala ko nga binabae. Ay buti naman nakapag-asawa. Tapos nagkaroon ng anak. Ay pero namamangha din naman ako sa lolo Narding mo. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya Kasi ang lihim ng aking katauhan bilang manunugis ng aswang ay hindi niya ipinagkalat. Siya sanang pagpapasahan ko ng mutya para may pagpatuloy ang pagtatanggol ng kapwa sa mga aswang. Ayun lang hindi pinalad. Maagang kinuha ng may kapal Yung papapaing mo sana, kaso umayaw. Natatakot na baka hindi kayang paglingkuran ng mutya. Hindi ko naman mapipilit dahil hindi rin gagana ang mutya kung mapipilitan ng magtatangan. Matanong ko lang po, Lolo. San po ba galing yung mutya? Parang makapangyarihan po kasi batay sa kwento nyo Galing yan kay Popo. Habang inaalagaan ko siya, bigla na lamang may lumabas na bato sa kanyang bibig. Akala ko, nakalunok lang ng kung ano tapos iniluwa. Pero nang tignan ko ng bahagya, kulay berde, tapos kumikinang. Itinabi ko, tapos habang tinitignan parang kakaiba Dinala ko kay Mang Nuling at doon ko nalaman na mutya pala. Ikaw Joseph, gusto mo bang matutunan ang bagay na ito? Kahit matanda na ako, marunong pa ako magturo. Wika ni Lolo Perto. Ay nako, wag na lang po Lolo. Wala naman po akong alam sa bagay na yan tapos mahina din yung utak ko sa pag-intindi. Mapapagod lang po kayo sa kakaturo sa akin. Apo, mas madali nga lang intindihin ang bagay na ito kung gugustuhin mo talaga. Pero sige, baka magbago ang isip mo. Mahaba pa naman ang itatagal mo dito sa bahay Ano, tutulungan ba kitang maghugas ng pinggan? Ay hindi na po Lolo, kaya ko na to. Magpahinga na po kayo. Mag-aalas 8 na pala Ay sige. Medyo sumasakit na rin tong binti ko kapag napapahaba ng pagtayo Inaantok na rin ako. Mauna na ako sa pagtulog Ikaw na lang ang magsara ng mga bintana pagkatapos magpahinga ka na din. Opo, Lolo. Yung ilaw po ba papatayin ko? O hahayaang nakasindi? Yung nasa loob batayin mo. Pero yung sa labas hayaan mo lang nakasindi. Para kung may kakaluskos at kakalabog, makikita natin kagad. Nang pumasok ng kwarto si Lolo Perto, minadali ni Joseph ang pagligpit ng mesa at paghuhugas ng pinggan. Medyo nanibago siya sa paligid dahil sobrang tahimik.
Ni wala man lang siyang naririnig na kaunting ingay mula sa labas. Hindi katulad sa pinanggalingang syudad. Hanggang 6:00 ng gabi ang karaoke sa katabing tindahan. Pagkatapos sa kusina, sinarado niya ang mga bintana at pinatay ang ilaw at saka nagtungo ng kwarto. At dahil hindi pa nakakaramdam ng antok, kinuha niya ang dalang libro at nagbasa. Nang maburyo, inilabas niya ang dikipad na cellphone at naglaro. Hindi na namalayan ang oras. Pasado 11:00 na nang tignan ni Joseph ang orasan. Mabigat na rin ang kanyang katawan, buhat ng antok. Ibinaba niya ang cellphone at saka nagtalukbong ng kumot para makatulog. Makalipas lamang ang ilang sandali, napamulat siya nang maramdamang may dumapo sa bubong. Malakas ang kalabog ng yero kung kaya't nagising ang inaantok na diwa. Pinakinggan niya ang sumunod na ingay. Kinakalmot ang yero. Kinilabutan na rin matapos marinig ang kakaibang daing. Napabangon siya. Dahan-dahang lumapit sa pintuan upang tignan ang kwarto ni Lolo Perto. Nakasarado, kaya mag-isa niyang sinalo ang takot. Babalik na sana siya ng higaan para magtalukbong na lamang ng kumot. Nang lumabas ang matanda at sumenya sa kanya na huwag mag-ingay. Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Pumunta sa kusina. Pagkabalik nito ay meron ng dalang itak. Dito ka lang, apo, ha? Lalabas muna ako para itaboy ang malaking ibon sa bubong natin. Ano man ang mangyari, huwag kang susunod sa akin, ha? Dito ka lang. Tumango si Joseph. Sinunod ang bilin ng lolo. Natakot siya sa posibleng kainatnan dahil mag-isang lumabas. Gustuhin man niyang sundan subalit pinangingibabawan ng takot. Nagintay na lamang siya sa magiging kakalabasan. Ilang sandali pa, nawala na ang kaluskos. Subalit ang matinding amoy ay labis na umalingasaw. Nakita ni Joseph si Lolo Perto. Kinakalaban ang maitim na nilalang. Meron itong mahabang kuko at tila ibon ng wangis subalit may hubog ng tao. Sa kabila ng nararamdamang takot, humanga siya sa ipinakitang husay ng matanda sa pakikipaglaban. Pinigilan ang nilalang na makalipad sa pamamagitan ng pagbutas at pagtaga ng mga pakpak. Napalod na lang ito matapos saksakin sa tagiliran ng 2 beses. Paglipas ng ilang minuto, humandusay na lamang ito. Hindi makapaniwala si Joseph sa kanyang nakita at doon lang din napagtanto na totoo ang kwento nito tungkol sa aswang. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Joseph sa labis na pag-iisip. Samot-sari ang kanyang nararamdaman buhat sa nasaksiyang labanan ni Lolo Perto at ng aswang. Sigurado siyang paulit-ulit na kinalmot ng nilalang ang matanda. Makailang beses din itong sumubok na kumagat. Akala pa nga niya sugatan na ang balikat nito nung dumamba ang halimaw. Pero nang pumasok ng tahanan ang lolo, wala ni isang galos sa katawan. Sa halip ng umiwi, nakangiti pa. Naging palaisipan tuloy sa kanya kung gaano kaiwaga ang tangan nitong mutya. Dahil dito, nagsimula na siyang magtanong. Kinabukasan, habang nasa pagkainan hindi napigilan ni Joseph na ilihis ang usapan. Hindi na matahimik ang kanyang kalooban. Nahihiwagaan sa batong tangan ni Lolo Perto. Lolo, talaga po bang makapangyarihan yung bato na yun? Kagabi po kasi, nakita ko kung paano kayo kinalmot ng aswang eh. Pero hindi ka naman nagkasugat. Hindi ko nga narinig na umaray kayo eh. At saka paano nyo po ba nagawa yun? Eh kagabi sabi mo nahihirapan ka ng tumayo ah. Pero kaya mo pa palang makipaglaban eh.
Natawa si Lolo Perto sa sinabi ng apo. Sabi ko naman sa'yo, higit pa sa inaakala mo ang kaya ng mutya. Sa pisikal ko bilang tao, mahina na talaga. Hindi kayang tumayo sa loob ng mahabang oras. Pero kapag tinawag na ng tungkulin, nawawala lahat ng iniinda dahil ang atensyon ko ay nasa pagpuksa ng aswang. Alam mo ba sa edad kong to, ngayon pa lang ako nakaranas ng pananakit ng katawan. Dahil din dito sa kapangyarihan ng mutya. Tapos ang sinasabi mo na hindi ako nasugatan, hindi nasaktan sa kabila ng pag-atake ng nilalag. Dahil yon sa mutya ng pagong. Nagtataglay ng proteksyon para hindi tabla ng anumang bagay. At hindi lang yan, kaya rin itong magpalago ng negosyo at nagbibigay ng kasaganahan sa buhay. Pero ang pinakagusto ko sa mutyang ito, magmimistula kang hangin. Yung tipong hindi ka makikita ng kalaban mo, kaya ang kakalabasan, matatalo mo kagad. Namangha si Joseph sa mga sinabi ng lolo. Nagkaroon ng kuryosidad tungkol sa bato. Pero hindi na muna pinairal dahil alam niyang hindi magiging madali. Napansin din ni Lolo Perto pero hindi gaanong pinuna. Sa kadailanang mahihirapan ang apo. Kung ora-oradang ipapakilala sa mundo ng lihim na karunungan ang bata. Namamangha siya sa apo sa pagpigil nito sa sarili. Kaya pumasok din sa kanyang isipan na imbis na dalhin sa libingan ang tangan, ipapamana na lamang ito sa apo. Damang-dama niya ang puro at dalisay na puso ng binata. Kaya masisigurong mapapabuti ang mutya kung sakaling maiiwan sa kanya. Matapos ang seryosong usapan, nakinig na lamang si Joseph sa radyo. Hindi na rin niya inistorbo si Lolo Perto na mag-isang pumunta sa kwarto kung saan naroon ang alagang si Popo. Dinalhan niya ito ng makakain. Sa kalagitnaan ng pakikinig sa radyo, napansin ni Joseph na ang boteng nasa altar ay kumulo ang laman. Sa paggalaw nito ay akala niya ay may lindol. Nang hindi pa rin matigil, nilapitan niya at napansin. Dahan-dahang nauubos ang likido sa patuloy na pagkulo. Nagtataka na siya. Kinakabahan. Hinahanap si Lolo Perto pero wala na sa kwarto. Napakamot na lamang siya at humarap sa altar. Pinanood ang bote na makalipas ang ilang sandali. Naubos na ang laman. Bakit ganun? Kumulo bigla tapos naubos? Grabe. Ano pa kayang hiwaga yung nakatago sa bahay na to? May makapangyarihang bato. Tapos kumukulo yung langis. Hindi naman nakalagay sa apoy. Wika ni Joseph. Bumalik na lamang siya sa pakikinig ng radyo. Makalipas ang mahigit 15 minuto, dumating na si Lolo Perto. Kagad siyang napatingin sa altar. Sinulyapan din ang labas ng tahanan. Apo, may dumaan ba? Naubos ang lana. Yun nga po ang ipinagtataka ko. Lolo, kumulo bigla yung laman tapos naubos na lang. Bakit po ba nagkaganon? Dahil po ba yun sa batong mutya? Hindi, Apo. Gawa ito ng isang uri ng nilalang. Ang pagkulo ng lana, indikasyon na merong aswang na napadaan o umaaligid sa atin. Ikaw ba? Napansin mo ba kung merong dumaan? Hindi ko po napansin eh. Nanonood po kasi ako dun sa lana eh. Sinilip ni Lolo Perto ang labas. Subalit kaliwat kanan niya ng tinignan. Wala namang napansing maaaring paghinalaan na aswang. Bumalik siya sa loob. Kinuha ang tungkod. Naglibot sa kalapit na bahay. Nang makita ng kakilala, napahinto at nag-usap. Pare, may babae dito kanina. Ewan ko kung anong kalokohan yung gagawin nun pero yung binigay mo sa akin na lana, walang niya kumulo. Wala namang dumaan dito kung hindi yung babaeng yun lang eh.
Kay nahinala din yung itsura. Nasulyapan ko lang ang bilis ng pagakbang Mailap din dahil nung may nakasalubong, lumis ka agad. Iba na ang kutob ko sa panahon ngayon Naalala mo ba nung nakaraan may dumating ding aswag? Parang sunod-sunod na. Ano sa palagay mo, pare? Alam mo naman pare na wala kong sinasanto pagdating sa bagay na yan. Subukan lang nila na mambiktima dito sa atin. Ay nako, hindi ko sila uurugan. Bagong hasa pa naman yung itak ko sa bahay. Wika ni Lolo Perto na sinundan ng mahinang pagtawa. Huwag ka rin mag-alala, pare. Dating gawin pa rin. Kapag may nakita akong padaan-daan dito, sasabihin ko kagad sa'yo. Sa panahon pa naman ngayon, marami ang bagong panganak at mangilan-ngilan din ang buntes. Yan nga din ang nakita kong rason kung bakit tayo dinadayo ngayon. Pero hindi bali na. Nandito pa naman ako Haharangin natin ang mga pesteng yan. Matanda na ako pero wag nila ako susubukan. Hanga din ako sa tibay ng buto mo, pare. Lagpas 100 taong ka na. Pero parang nasa 60 taong gulang ka pa lang. Iba talaga kapag pinagpala ng bathala, ano? Natawa na lamang si Lolo Perto sa sinabi ng kaibigan. 30 taon ang tanda niya kay Mang Oryo. Pero parang magkasing edad lamang sila dahil sa pisikal na kaanyuan. Sabay silang naglibot sa lugar. Nagbabaka sakaling makahanap ng bakas ng dumaang pinaghihinalaang aswang. Pero dahil wala, kanya-kanya sa pag-uwi ang mga ito. Kumusta ang lakad, Lolo? May nahanap po ba kayo sa labas? Wala nga po Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo Huwag ka basta-bastang magtitiwala sa kahit kanino. Lalo pat madalas nabibiktima ang mga hindi nag-iingat. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi po ba mapagkakatiwalaan yung mga tao sa lugar na to? Hindi ang mga tao sa lugar na to. Kung hindi ang mga nagbabalat kayong dumarayo sa lugar. Baka matulad ng mga nakaraang taon Kunwari may hingin. Tapos babalikan pagsapit ng gabi para biktimahin. Aswang po ba ang usapang ito? Lolo, pasensya na po kayo Naninibago po ako Hayaan mo na. 2 buwan ka pang mananatili dito. Kaya sanayin mo ang sarili sa ganitong bagay. At saka tungkol pa rin sa aswang ang usapang ito. Tandaan mo Apo, ang aswang ay tao rin. Kung mapanlin lang ang tao, mas lalo na ang mga nilalag. Itatak mo yan sa isipan mo. Tumatango si Joseph. Nangangamba sa sitwasyon. Pero sinigurado naman ni Lolo Perto ang kanyang kaligtasan. Kaya't kahit papano napanatag siya. Nang sumapit ang gabi, hindi mapakali si Joseph na kaagad nagsara ng mga bintana at pintuan. Sumisilip pa sa labas. At sa tuwing may napapadaan ay magtatago. Pinuna siya ni Lolo Perto nang mapansin. Aba, Apo, hindi mo kailangan maging ganyan ay Diyos ko. Nagmumukha kang baliw sa ginagawa mo Ilang sandali lang ako nagbanyo pero paglabas ko, nakasarado na lahat ng mga bintana. Hindi ito ang ibig kong sabihin na mag-ingat ka. Apo, ang gusto kong iparating sa'yo, huwag kang madaling maniwala at magtiwala. At saka, hindi tayo madaling mapapasok ng mga nilalag na may masamang hangarin dahil sa butya ko. Kung makakalapit man sila, hanggang sa bakuran lang, hindi aabot dito sa loob. Itigil mo nga yung ginagawa mo, ay para kang Wika ni Lolo Perto. Nahiya tuloy si Joseph. Kinausap niya na lamang ang apo at pinaliwanag ng mabuti ang kasalukuyang kaganapan sa lugar patungkol sa muling pagpaparamdam ng mga aswang. Sa haba ng kanyang paliwanag, naintindihan naman ng binata. Sa oras ng pagtulog, napahimbing ang dalawa.
Nasa katabing mesa ng higaan ang mutya na hinubad ni Lolo Perto mula sa pagkakakwintas sa kanyang leeg. Nagbigay na ito ng senyales pero hindi kagad napansin. Ang kalapit na bahay na nasa hindi kalayuan, dahan-dahan ang pinunterya ng aswang. Mabuti na lang, naalimpungatan ang matanda, kung kaya't napansin ang hudyat ng tangang mutya. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina upang kumuha ng patalim. Lumabas siya ng tahanan dahil sa ingay ng mga yabag ni Lolo Perto. Nagising si Joseph at nang makitang lumabas siya, tuluyan nang nawala ang antok dahil naglalaro sa isipan ang aswang. Samantala, hindi lang pala si Lolo Perto ang nakapansin sa aswang. Maging ang kaibigang si Mang Oryo na nasa katabi ang tahanan. Nagpang-abot silang dalawa. Oy pare, mabuti naman at nandito ka. Ayun ang aswang. Napakabaho ng apoy, nagising ako eh. Akala ko may nasusunog. Aswang lang pala, napakalansa. Mabuti naman at napansin mo din. Halika pare, magtulungan tayong dalawa. Sa likod ka at doon naman ako sa harapan. Sa pagtutulungan ng magkaibigan, mabilis nilang napuksa ang aswang. Naging maingat si Mang Oryo dahil kumpara kay Lolo Perto, mas madali siyang magkasugat. Hindi na rin pinatagal pa ng matandang antingero ang buhay ng aswang. Paulit-ulit na sinaksak hanggang sa masiguradong wala ng buhay. Oy pare, may sugat ka sa braso ah. Ay nako, gamutin natin yan bago pa lumala. Dinala ni Lolo Perto sa kanyang tahanan si Mang Oryo. Gamit lamang ang lana na siya mismo ang gumawa. Napabuti nito ang kalagayan ni Mang Oryo. Ang importante, hindi nagtagumpay ang aswang pare. 3 buhay ang nailigtas natin ngayong gabi. Ang ina, ang bata na nasa sinapupunan, at ang isa pang sanggol na ilang araw lang mula nung maipanganak. Yun ang ang importante. Saan ba kasi namumungad ang mga aswang na yan? Nang mapuntahan sa sarili nilang lungga at puksain. Napakaperwisyo. Nalalagay sa alanganin ng buhay ng mga tao sa atin. Lolo, may iba po ako ha. Kung napatay niyo po yung aswang, nasaan ho yung katawan? Iho, niligpit na namin ang lolo mo. Sinunog namin para hindi na muling mabuhay. Wala ka nang dapat ikabahala. Ang problema lang, baka may iba na naman na umatake sa susunod na mga araw. Maging alisto na lang talaga tayong lahat. Kung may kainahinala o kung may maamoy kayong masangsang, kumilos tayo kagad. Sa tingin ko nga, mas mapangaha sa mga aswang ngayon kumpara sa mga nagdaan eh. At mas malalakas din sila. Matapos ang pangyayaring iyon, naging bantay sarado ang tatlo. Ang nakasanayang pagtanggal ng mutya sa tuwing matutulog ay binago na ni Lolo Perto para madaling maramdaman kung sakaling magbigay ito ng babala. Si Mang Oryo naman ay natutulog ng maaga, gigising tuwing 11:00 para magmanman sa paligid. Si Joseph, alisto din. Kahit mahinang kaluskos ay napapatayo. Sa paglipas ng mga araw, payapa na ang lugar. Wala pang bakas ng aswang, pero hindi nagpakampante si Lolo Perto. Sumapit ang hapon. Hindi inaasahang masusubok si Joseph nang may aling lumapit sa kanya habang nagdidilig ng halaman sa bakuran. Maayos naman ang pananamit ng babae. Hindi masasabing pulubi. May kaunting kolorete pa nga sa muka. Nagtanong ito ng direksyon sa binata. Iha, pupunta akong Sitio 2. Saan ba ako dadaan? Nalilito na kasi ako. Kanina pa ako pabalik-balik. Sitio 2 ho. Teka lang ho ah.
Inalala ni Joseph ang sinabi ni Lolo Perto patungkol sa mga sityo ng lugar. Matagal siyang nakasagot dahil nakalimutan. Habang nag-iisip, unti-unti niyang napapansing may nangangamoy. Napalingon pa siya sa pag-aakalang may dumi sa paligid pero wala naman. Nang mapatingin sa ali, dito na siya nagtaka dahil doon nang gagaling ang masangsang na baho. Napakunot na lang din ang noo ni Joseph dahil nang magtama ang kanilang paningin, tila baliktad ang kanyang refleksyon sa mga mata nito. Kagad siyang lumayo. Gayon din ang ali na naintindihan ng kilos niya. Kumaripas pa ito ng takbo. Apo, ayos ka lang ba? Parang ang sama ng hangin dito ah. May dumaan ano? Lolo, tama ka nga po. May dumaang isang ali tapos baliktad po yung refleksyon ko sa mga mata niya eh. Nangangamoy din po siya. Wika ni Jose. Pinapakain ko si Popo. Naramdaman ko ang presensya ng aswang, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Swerte lang siya dahil hindi ko naabutan. Ano bang sinabi sa'yo? Nagtanong lang po kung saan daw yung sitio dos eh. Hindi ko nasagot dahil nakalimutan ko. Tumakbo siya banda roon nang mapansing nakalata na ako. Hindi na siya maramdaman ng mutya. Paniguradong nakalayo na. Pero alam kong babalik din yon. Ganyan ang estilo nila eh. Nangyari na ito maraming beses noon. Ang kakapal ng apog na ulitin ngayon ah. Mabuti na lang at pinakinggan mo ang sinabi ko, Apo. Maging alisto lang talaga para maging ligtas. Dito ka lang. Sasadyain ko si Paring Oryo. Sa pag-alis ni Lolo Perto, itinigil ni Joseph ang pagdidilig at pumasok ng tahanan. Kahit wala na ang ali ay nanginginig pa rin siya. Bagong-bago sa kanya ang pangyayari, kaya ganun na lamang ang reaksyon. Pagsapit ng gabi sa bahay nila tumambay si Mang Oryo. Napag-usapan ng magkaibigan na ibalik ang dati nilang gawain. Nung araw sila rin ang magkasama kapag may tutugising aswang. Sa kabila ng agwat ng edad, nagkakasundo pagdating sa ganitong usapin. Pasado 10:00 ng gabi nang makatulog ang lahat. Payapa pa ang gabi ng mga oras na yun, pero nang lumalim na, kumalampag sa bubungan ng kabilang bahay ang nilalang. Gawa sa nipa naman kaya kagad tumagos ang naghahabaan nitong mga kuko. Si Lolo Perto na napansin ang pag-init ng tangan, nagmamadaling bumangon at ginising si Mang Oryo. Tinignan nila ang mga kalapit na bahay. Nang makita ang kinalalagyan ng nilalang, wala na silang sinayang na oras. Nag-unahan sila sa pagtungo roon. Nang makalapit ay hindi na pinatakas ang mapangahas na aswang. Naalerto naman ang nasa loob ng bahay. Nagsigising matapos mapansin ang kaguluhan. Merong kasing buntis, kung kaya't pinupunterya ng halimaw. Sa sandaling ito, hindi lamang sina Lolo Perto at Mang Oryo ang pumuksa. Nakisali na rin ang 2 lalaki ng pamilya na sanay biktima. Halos magkagutay-gutay na ang kabuuan ng nilalang. Mabuti na lamang at inawat ang mga ito. Diyos ko, hindi na natin kailangan pagpinupinuhin ang katawan ng aswang na ito. Patay na yan at hindi na muling mabubuhay pa. Marami naman pala kayo sa loob. Bakit hindi nyo napansin kaagad? Oras na po kasi ng gabi. Napalalim na ang pagtulog namin eh. Mabuti na lang po nandiyan kayo. Maraming salamat po. Abay maging alisto naman kayo kapag merong buntis. Paano kung hindi namin napansin ang aswang? Malamang makakalas ang buhay ng batang nasa sinapupunan. Malas pa kung pati ang nanay madadamay. Palitan kayo, may matutulog, may magbabantay para maging ligtas. Hindi yung lahat kayo nahihimbing. Paano kung lahat kayo pinuntirya? Di lahat kayo namatay.
Pasensya na po talaga kayo. Hindi na ho mauulit. Tama na ang pagtatalo. Ang mabuti pa, asikasuhin natin ang katawan ng aswang bago pa mangamoy ng husto. Pinagtulungan nilang mailigpit ang bangkay. Pagkatapos ay kanya-kanya sa pag-uwi. Pero bago yon, binilinan muli ni Lolo Perto ang mga lalaki, pangalagaan at proteksyonan ng kasamang buntis. Tumango naman ang mga ito. Napanatag na ang kalooban. Kinabukasan, si Mang Oryo ang nagbahay-bahay para pagsabihan ang mga pamilya, lalo na yung may buntis at sanggol na miyembro. Binalaan niya tungkol sa aswang. Meron namang naniwala at seryosong tinanggap ang babala. Meron din namang tumawa lang. Saka na daw maniniwala kapag nakita ang nilalang. Aba, ganun ba? O di sige, hindi naman namin kayo pinipilit eh. Pero walang hingian ng tulong kapag kayo ang pinunterya ng aswang. Ayaw nyo palang maniwala eh. Eh pues, tignan natin. Wika ni Mang Oryo habang naglalakad papunta sa tahanan ni Lolo Perto. Ayos lang po ba kayo, Manong? Parang nakahanap kayo ng gulo ah. Wika ni Joseph. Sino ba naman kasing hindi magagalit? Ikaw na nga tong tumutulong. Ikaw pa ang pinagbumuka masama. Kesyo nagkakalat daw ng pekeng balita. Matanda na daw ako. Bakit hindi na lang ako manatili sa bahay at makinig ng totoong balita sa radyo? Kung hindi ba naman si Raulo, di ba? Tignan na lang talaga natin. Sa oras na sila ang maakto ang biktimahin ng aswang, wala talagang tulungan. Ikaw naman oo. Nagagalit ka kagad eh. Ang pamilya ba yan ni Carlos? Ay nako, wag mo nang pag-aksayahan ng oras. Matigas talaga yan sila eh. Kahit noon pang kapanahunan ng yumaong lolo niyan, mas matigas pa kaysa sa bato. Akala mo kung sinong matapang. Basta pare, patikimin mo ang pamilyang yan. Kapag sila ang inatake ng aswang, wag mo kagad tulungan. Tignan natin kung hanggang saan ang iyayabang nila. Ipinagmamalaki pa ang baril na galing din naman sa nakaw. Pinakitaan pa ako. Akala siguro nila matatakot ako. Nakakatawa pa nga eh. O siya, tama na yan. Baka mamaya, tataas ang presyo ng dugo mo. Hayaan mo na sila. Matatauhan din ang mga yan. May ba tayo pare? Nung isang araw ko pa to'y iniisip eh. Alam mo naman na isang hakbang na lang tayo sa ating kamatayan. Kanino mo ba ipapamana ang mutya? Kay Joseph mo ba ihahabilin? May tiwala ako sa batang ito eh. Teka sandali po, bakit po ako? Nananahimik lang po ako dito eh. Diyan din naman tutungo ang lahat pare. Pero hindi pa handa si Joseph. Huwag lang nating madaliin dahil baka magtampo ang mutya. Hinay-hinay lang tayo. Wala namang nagmamadali dito. Kung sa bagay. Pero para sa akin, karapat dapat ang apo mo. Ilang araw pa lang siya nandito. Nalantad na sa pangyayari tungkol sa aswang. Pero makikitaan mo naman ang tapag. Eto namang si pare, wag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Wala naman talaga kung ibang mapag-iiwanan kung hindi siya lang. Wag lang sa ngayon, dahil alanganin pa. Hubugin na muna natin sa pagiging saksi sa mga pangyayari at mangyayari pa. Hayaan nating tadhana ang magpasya para sa kanya. 5 araw ang lumipas. Bumalik na sa normal ang paligid. Pero sa kabila nito, laman pa rin ang usap-usapan ang mga nagdaang pambibiktima ng mga aswang. Hindi kasi maiwasan. May mga nagsasalita na kababaryo patungkol sa aswang. Lalo na yung huling biniktima ng mga nilalang. Kumalat sa buong lugar na umani ng iba't ibang reaksyon. Ang mga naniwala ay nakaramdam ng takot. Pero meron ding ayaw maniwala dahil gusto munang masaksiyan ng mismong mga mata.
Sa kasalukuyang kalagayan, hindi mapakali si Lolo Perto. Aniya, baka raw nagpapalipas lamang ng araw ang mga aswang at muli na namang aatake sa lugar. Naranasan niya na ang ganitong sitwasyon. Hindi man sa mismong lugar nila, pero para sa kanya, may posibilidad na mangyari sa kanila. May mga pagkakataon na napadayo siya sa probinsya ng mga kaibigan. Ginambala din ng nilalang ang lugar na iyon. Matapos makapambiktima, magpapalipas muna sila ng panahon at saka muling manggugulo. Ang lalim po ng iniisip niyo, Lolo Mas malalim pa po sa paliguan ni Popo. Wika ni Joseph. Naalala ko lang ang nakaraan, Apo. Maraming beses na ako napasabak sa panunugis ng mga aswang. Kaya may ideya na ako sa maaaring kahinatnan. Tignan mo, tahimik pa sa ngayon. Nangangamba ako na baka naghihintay lang ng tiyempo ang mga aswang. Tapos kapag meron na, doon sila sasalakay. Hindi naman sila sabay-sabay kung umatake, pero pwedeng maging sunod-sunod. Marami pa naman sa ating kapitbahay ang buntis. Kawawa ang mga sanggol kapag nadamay. Ganyan po ba talaga kapag meron kang tanga na mutya? Parang kargo mo ang lahat ng sitwasyon Mangangamba ka sa mga posibleng mangyari. Mag-iisip ng paraan kung paano maitataboy ang mga nilalang. Mabigat pala yan na responsibilidad. Ay nako. Sinasabi mo bang natatakot kang sumunod sa yapak ko? Napapasabi lang naman ho, Lolo. Pero parang gano'n na nga po Nung una mong sinabi sa akin ang tungkol sa iwaga ng mutya, nahalina ako. Tapos parang gusto ko nang manahin kagad. Pero ngayon na nakikita at naiintindihan ko ng ibig sabihin ng tungkulin, parang hindi ko po kaya. Paano mo naman nasabing hindi mo kaya? Gayong hindi mo pa naman nasusubukan. Sa panonood ko pa nga lang po sa inyo Sumusuko na ako. Paano pa po kaya kung ako'y nasa posisyon nyo? Daig mo pa ako sa lalim ng pag-iisip. Pero may punto ka naman. Hindi talaga biro ang maging isang antingero. May kakibat na mabigat na responsibilidad. Kung hindi mo kayang panindigan, wala rin. Hay nako, wag na nga natin tong pag-usapan. Akin na ang mga dahon. Ako na ang magpapakain kay Popo. Pumunta ka na lang sa kusina para makapagluto. Napangiti na lamang si Lolo Perto nang marinig ang opinyon ng apo. Hindi niya lubos akalain na may pinagmanahan ang ugali nito. Ganon na ganon siya nung nagsisimula palang aralin ang mga bagay-bagay sa lihim na karunungan. Urong-sulong kumagpa siya. Hindi maayos ang plano, pero kalaunan naging maayos ang takbo na umabot nga sa puntong ito kung saan malapit nang magretiro. Popo, sa tingin mo ba magbabago ang pananaw ni Joseph sa nakikita niya sa akin? Gusto kong sa kanya ipamana ang mutya mo. Tulungan mo nawa ang batang yon nang makapagpasya ng maayos. Wika ni Lolo Perto sa pagong nakarap. Nang nasa pagkainan sila, pasado 6:00 pa lamang, napansin ni Lolo Perto na may dumadaan sa lugar. Isinawalang bahala niya nung una, pero habang tumatagal ay naging kahina-hinala. Nang pakiramdaman ng tangan, dahan-dahan itong nag-iinit. Pawala-wala. Sumasabay ng kilos ng lalaki sa labas. Nang hindi na makatiis, lumabas siya para matignan mabuti, pero nagmamadali na itong umalis. Kinutuban na si Lolo Perto sa galaw nito. May problema po ba? Halina po kayo sa mesa. Tapos na po ako magsandok. Apo, napansin mo ba yung dumaan kanina? Yung lalaking nakaitim? Yung matangkad po ba? Dumaan siya kaninang umaga Tapos kanina din po bandang 3:00.
Napailing na lamang si Lolo Perto dahil ang mga oras na binanggit ni Joseph, wala siya sa tahanan. Bilisan na lang nating kumain. Mukhang may mangyayaring pambibiktima mamaya. Wika ni Lolo Perto bago pumasok ng tahanan. Ilang oras lang ang dumaan. Saktong natutulog na ang karamihan. Kumilos na ang mga aswang na kanina pang umagang pabalik-balik sa lugar. Iniwasan nitong dumaan sa tahanan ni Lolo Perto dahil napansing may tangan ang matanda. Tahimik itong umatake sa sanggol na mahimbing na natutulog. Nagulat naman ang ina dahil umiyak na lamang ito bigla. Maging ang ama ay walang ideya sa nangyayari. Kahit anong pagpapatahan, hindi ito umubra. Samantala, hindi mapakali si Lolo Perto sa inuupuan. Pakiramdam niya may mangyayaring masama, pero wala pa namang senyales ang mutyang tangan. Pinalipas niya muna sandali pero nang hindi na makayanan, lumabas siya para masuri ang paligid. Lolo, anong oras na po? Lumalabas pa rin kayo? Wika ni Joseph. Sumunod na rin siya paglabas. Apo, wala pang senyales ang mutya. Pero pakiramdam ko may nangyayari na. Hindi ko alam kung nababaliw na ako kakaisip sa sitwasyon o sadyang totoo ang nararamdaman ko. Abay, hindi ko talaga maintindihan. Baka wala naman po talagang nangyayari sa mga oras na to. Baka gawa lang yan ng labis sa pag-iisip. Sana nga ganyan lang, Apo. Halika, samahan mo ko. Maglibot tayo sandali. Lolo, masyado na pong gabi para maglibot. Baka mamaya kung ano pa yung makasalubong natin dyan eh. Ayos lang kung aso eh. Pero kung ibang nilalang, nakakatakot po eh. Nakalimutan mo yata na meron tayong proteksyon, Apo. Halika na, sandali lang naman to eh. Gusto ko lang makasiguro. Pahawak na lang din ako. Hindi na lamang sumagot si Joseph at sinunod ang utos ng lolo. Kahit sumasakit na ang kasukasuan, hindi ito naging hadlang kay Lolo Perto. Pagdating sa bandang unahan, nagmungkahi siya na bumalik na lamang pero ayaw ni Lolo Perto. Nagpatuloy sila hanggang sa umabot sa pinakadulo ng sitio at doon nahanap ang aswang na kasalukuyang gumagapang sa damuhan. Nandito ka lang palang lintik ka. Kaya ka hindi nararamdaman ng mutya eh. Malayo. Pero patay ka sa akin ngayon. Lolo, hindi na po maayos yung tindig nyo. Huwag nyo na pong pilitin. Baka kayo pa po yung mapuruhan ng aswang eh. Hindi yan. Kaya ko to, Apo. Dito ka lang. Akong bahala sa aswang. Kagat-kagat ni Joseph ang daliri habang nakatingin sa lolong hinahamon na ang aswang. Nagawa naman itong makailag pero natumba matapos ang ilang sandali. Siya na ang nanginginig sa takot. Hindi na kayang makita ang lolo na hinahamak ng nilalang. Kaya naman nilakasan niya ang kalooban. Kinuha niya ang itak na nabitawan ni Lolo Perto at bago pa man mabaling sa kanya ang atensyon ng aswang, naisaksak na ang patalim. Tumago sa tiyan na naging dahilan upang humiwalay ito mula sa pagkakadagan sa natumbang matanda. Nahugot ni Joseph ang itak. Sa pagkatarantay na isaksak muli. Binawi ito ni Lolo Perto. Siya na ang tumapos sa buhay ng nilalang. Kinabukasan, abot tenga ang ngiti ni Lolo Perto habang naghahanda ng mesa. Nang lumabas ng kwarto si Joseph, siya pa ang naunang bumati sa apo. Apo, maupo ka muna nang makapagkape. May mainit pang tinapay oh. Maaga akong gumising para maabutan ng naglalako ng pandesal. Eto ang kape.
Ikaw na ang maglagay ng asukal. Ang aga nyo ngayon, Lolo ah. May lakad po ba? Bandang 7:00 ka pa naman sana nagigising. Eh paano ba naman kasi? Labis ang tuwa ko sa ipinakita mong katapangan kagabi. Damang-dama ko ang panginginig mo, kaya laking gulat ko. Naglakas loob kang lumapit sa aswang. At hindi lang basta lumapit, napatay mo pa. Abay, malaking pagbabago yan para sa'yo, apo. Si Lolo naman parang yun lang eh. Nakita ko po kasing nahihirapan kayo kagabi. Masakit na rin po yung tuhod nyo. Alangan namang hayaan ko kayo nalapain ng aswang. Swerte naman niya ako nagkaganon. Natawa si Lolo Perto sa sinabi ng apo. Hindi niya alam kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang tuwa. Sa wakas, nakitaan na rin ng tapang si Joseph. Hindi siya makapag-intay na tuluyan itong mahubog at maibigay ang tangang mutya. O siya, kumain na tayo ng magkalaman ng tiyan. Mamaya pa kasi darating ang biniling bigas dahil naubusan. Ito na lang muna ang pagtiyagaan natin. Nang mga sumunod na araw, dahan-dahan nang bumalik ang kapayapaan ng lugar. Ang napuksa nilang aswang nung nakaraan ang huling umatake. Marahil natunugan na malakas ang tanga ni Lolo Perto at buhat sa wala ni isang aswang ang nagtagumpay. Ang lahi na mismo ang nagkusang umatras. O mas tamang sabihin, nagpapalipas lang ng panahon ang mga ito. Pero natutuwa pa rin si Lolo Perto dahil nabubuhos niya ang oras sa apo. Unti-unting pinapaaral ang lihim na karunungan. Nung una ay may pag-aalinlangan pa si Joseph. Pero dahil hindi niya tinigilan, unti-unting bumigay ang binata. Linggo-linggo iba ang kanyang tinuturo. Hindi siya rumekta sa paghawak ng mutya. Pinakilala muna ang samot-saring lahi ng aswang na hindi nauubos, nadadagdagan pa sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay ang paghawak ng patalim at kung saang bahagi dapat tirahin ang kalaban upang masiguradong hindi na mabubuhay. Sunod na ibinahagi ang iba't ibang pangontra at panlaban. Yun nga lang hindi nakasya ang oras. Dahil sa pagsapit ng katapusan ng buwan, kinakailangan ng umuwi ni Joseph. Kailangan niyang pumasok sa paaralan. Pansamantala muna itong nahinto. Lolo Perto, ito bang si Joseph naging pasaway? Dapat ko bang upakan to? Magsabi lang po kayo. Ikaw naman, masyado kang ano sa kapatid mo. Kung ako lang ang tatanungin, mas mabait pa si Joseph kaysa sa'yo. Grabe ka naman magsalita, Lolo. Akala ko ba paborito niyo akong apo? Ay noon, oo. Wika ng matanda. Hindi na rin nagtagal ang magkapatid. Nag-aantay ang inarkilang sasakyan. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sa susunod na bakasyon, dumito ka uli, Joseph. Opo naman, Lolo. Ilang buwan lang naman to. Babalik din po ko kagad. Ingat po kayo ha. Mag-isa lang po kayo dito eh. Sino nagsabing mag-isa lang si Lolo? Mamaya dadating si Tatay Paeng para siya naman ang mag-alaga. Natanggal sa trabaho dahil pasaway. Ewan ko ba sa anak mong yun? Malaki na pero parang bata pa rin. Siguro may pinagmanahan lag. O siya, lumakad na kayo dahil baka abutan ng dilim sa daan. Mag-ingat kayo ha. Joseph, sa susunod na bakasyon, aantayin uli kita. Katulad ng sinabi ng apong si Marina, dumating ang ama ni Lolo Perto, ama nila Joseph. Ito muna ang nag-alaga sa matanda habang naghahanda sa panibagong taon ng pasukan ng apo. Habang inaantay ang muling pagsapit ng bakasyon, ibinuhos muna ni Lolo Perto ang atensyon sa pag-aalaga kay Popo na siyang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng tanga na mutya.
Ngunit sigurado din ng matanda, sa oras na bumalik ang kanyang apo, tuluyan niyang ipapamana ang mutya ng pagong at siya na rin ang mag-aalaga kay Popo.